guys! Welcome back to my YouTube channel. So, kamusta kayong lahat? Follow nyo pala ako sa Facebook ko guys. Ayan, which is Apple Laurencio. Yung iba, nagda-direct PM sa akin and dire-replyan ko naman pag may time ako guys. So, dahil wala akong upload, hindi na sila nagko-comment, nagde-directa. PM na lang sila sa akin. Sobrang tagal ko walang upload. So, sorry naman guys, no? So, today's video ay share ko sa inyo kung paano nga ba matanggap sa ina-applyan nyo or ano nga ba yung dapat gawin para matanggap sa mga ina-applyan nyo ng agency. Share ko sa inyo yung 5 tips. Ito yung mga dapat nyong gawin para matanggap kayo sa trabaho na gusto nyong applyan. Unang-una guys, itong tips na to ay patuloy kong ginagawa. At saka ito yung talaga yung ginagawa ko pag nag-apply ako sa bawat agency na pinupuntahan ko. Well, awa naman ng Diyos guys, natatanggap ako. Yun nga lang, minsan, doon sa mga ibang agency, hindi ako tinatanggap kasi sa age limit. Kasi minsan hanggang 30 na lang yung tinatanggap nila, which is hindi na ako pasado. Pero itong 5 tips na to, sobrang effective pag mag-a-apply kayo. Unang-una guys, unang tip na masasabi ko pag nag-a-apply kayo, lalo na kung nag-a-apply kayo pa-abroad, ay huwag kayong aasa sa pagpapasa ng resume. Yung alam niyo yung sa resume, magpasa kayo online, sa website ng bawat agency or sa agency na gusto nyong applyan, huwag kayong magpapasa ng resume. Mas maganda na mag-walk-in kayo kasi pag nandun yung presence nyo, mas madali kayong may interview, mas madali kayong may entertain. At kadalasan kasi yung mga agency na yan, guys, hindi sila nagtitingin ng email. So, sobrang dami nang nagpapasa ng resume sa kanila araw-araw. So, ang mangyayari, pag nagpasa kayo ng resume dun sa agency na yon, matatabunan lang. So, ang magiging case scenario niyan, patatagal lang kayong mag-antay. And minsan, sa sobrang tagal ng pag-aantay nyo, guys, hindi kayo magkakaroon ng trabaho kaagad. So, mas maganda na mag-walk-in kayo. Yun yung number 1 kong pro tip pagdating sa pag-a-apply. Kailangan ay mag-walk-in. Huwag kayong umasa sa pagpapasa ng resume lang kasi tulad nga ng sinabi ko, marami nagpapasa araw-araw ng resume sa agency na yan, sa mga agency na pinapasahan nyo. So, yung resume nyo na pinasa nyo, for example, ngayon, matatabunan lang yan. And hindi na yan mapapansin ng agency unless na talagang yung agency na yon ay nagbabasa ng kanilang emails. Pero, lagi ko sinasabi, hindi talaga nila inaano yung mga resume. Totoo lang. Kasi, ganyan din ako dahil since na nasa Cavite ako, nagpapasa ako ng resume, wala talagang lahat ng pinasahan ko, walang tumawag sa akin. So, masasabi ko mas maganda na mag-walk-in na lang kayo kasi sa magpasa kayo ng resume. Kasi, kung kung aasahan yung pinasa yung resume, aabutin na kayo next year bago kayo makapagtrabaho. Or, worst scenario pa, hindi talaga kayo magkaroon ng trabaho pag inantay nyo lang. As in, nag-antay lang kayo kasi lahat naman ng bagay, guys, kailangan paghirapan. So, mas maganda na mag-walk-in, naghirap ka, at least nandun yung presence mo kapag nandun ka sa agency na pinuntahan mo. So, yun nga lang, kailangan lang is pera pagdating sa pamapamasahe, ganyan, syempre food allowance, ganyan, transportation, ganyan. So, kailangan talaga na may pera kapag mag-walk-in ka sa mga agency na a-applyan mo. Pangalawang tips pagdating sa pag-a-apply ay huwag kayong magsama. Totoo yun, huwag kayong magsama guys kasi pag may kasama, hindi ko lang din alam kasi kapag nag-a-apply ako sa ibang or nag-apply ako ng trabaho kahit saan pa man, hindi ako nagsasama ng kasama. Alam niyo kung bakit? Kasi kadalasan, siguro maraming makaka-relate ito sa akin sa mga viewers ko guys. Kadalasan yung mga kasama nyo, yung pa yung natatanggap. 'Di ba? Yung pa yung natatanggap tapos ikaw na nagsama lang, hindi natanggap. Maniwala kayo sa akin kasi nangyari sa akin yan. Yun nga lang, vice versa. Ako yung sinama. Yun yung first time na nag-Taiwan ako. Yun yung first contract ko. Sinama lang ako guys. Wala akong balak mag-abroad noon at the age of 21. Pero dahil sinama lang din ako sa agency which is iQuest, yun yung aking agency pa Taiwan dati. Wala akong balak mag-abroad. Noon kasi guys, hindi pa ganun kahigpit kapag walang passport. Pwedeng to follow na lang. Since nawala naman akong passport noon at hindi ako passport holder, wala talaga akong balak mag-apply.
Pero dahil nandun ako sa agency, ang ginawa nung taga-agency, nakita niya ako, pinakuha niya na rin ako ng exam. Tapos nakapasa ako sa exam, hanggang nagtuloy-tuloy, nag-interview, tapos hanggang kumuha na ako ng passport, tapos pinasa ko sa kanila kasi nakapasa na nga ako sa exam, tapos sa initial interview. Yun na lang sa employer's interview yung inaantay ko. So, yun yung nangyari sa akin, guys. Sinama lang ako, pero ako yung natanggap. Yung mga nagsama sa akin, hindi sila natanggap. So, huwag talaga kayo magsasama pag nag-a-apply. Mas maganda na sariling lakad nyo na lang kapag mag-a-apply kayo. Kasi kadalasan talaga, yung mga may kasamang nag-a-apply, yung kasama nila yung natatanggap, yun lang talaga yung pansin ko. Number 3 na tips. Third tips na maipapayo ko sa inyo pag nag-a-apply. Syempre, kailangan guys, much better pag kompleto na kayo sa requirements. Kasi alam nyo kung bakit. Kung nag-apply kayo, kulang kayo sa requirements. Tapos may kasama kayo, or may mga nag-a-apply din na kompleto ng requirements. Yun yung natatanggap. Yun yung natatanggap talaga. Pansin nyo, kasi hindi kayo entertain. Kunyari, kulang-kulang kayo sa requirements. At sasabihin sa'yo ng agency, ay bumalik ka na lang pag kumpleto na. So, hindi talaga kayo matatanggap niyan. Mas uunahin nila yung kumpleto na yung requirements. Lalo na kapag ang job order ay rush. Kunyari, lalo na pag pa-abroad, rush yung job order nila. Mas uunahin nila yung kumpleto yung requirements kesa dun sa kulang. Kaya, much better kapag nag-a-apply kayo ay alamin niyo yung mga requirements and then kompletuhin niyo muna bago kayo mag-apply. Fourth tip! Pang-apat naman na tips na may papayo ko sa inyo kapag mag-a-apply. Syempre, confident. Be confident and ayun, kapalan nyo lang yung mukha nyo, guys. Kasi kapag mahihain kayo, guys, totoo lang, wala kayong hindi mo walang mararat. Hindi kayo matatanggap. So, dapat be confident, lalo na kapag mag-a-apply kayo, pupunta kayo sa agency, sa mga interviews. Dapat be confident on your own. And, syempre, magpakatotoo lang kayo. Kailangan medyo i-lift up mo lang yung sarili mo para lang talaga matanggap ka sa mga trabaho na papasukan mo. Or, kunyari, nag-apply ka pa abroad. Yun kasi talaga kailangan be confident lang, guys. Syempre, kailangan, guys, tawag dito, aralin nyo rin yung resume nyo. Ganyan. Kasi kailangan, alam mo yung mga pinagsusulat mo sa resume mo. And kailangan updated yung resume. Kapag nag-a-apply, okay, from previous work to last work, or from past work to previous work, kailangan updated yung resume nyo pag nagpapasa kayo ng resume. And kailangan pala, guys, kasama na to sa 4th tip ko, kailangan yung resume nyo pag nagpasa kayo sa agency, catchy yung mga details. I mean, hindi kayo pwedeng magbigay ng resume na sobrang plain lang. Kailangan nandun yung mga job description, tapos yung personal information nyo. Kailangan medyo catchy sa mata ng mga ng mga employer or ng mga taga-agency para ayun matawagan din kayo. And much better talaga kung may experience kayo dun sa ina-applyan nyo. Kasi yun talaga yung labanan ngayon, guys. At least 2 years experience. 1 year to 2 years experience. For 5 tips na may papayo ko sa inyo pag nag-a-apply, mga kapatid. Syempre, always pray. Prayers talaga. So, tawag dito, guys. Excuse me. Kahit ano pa man yung ginagawa nyo or gusto nyo marating or makamit, kailangan ipag-pray nyo yan. Ipag-pray nyo kung talagang para sa inyo, ibibigay yan ni God. Kasi alam nyo, guys, naniniwala talaga ako na pag para sa inyo yung isang bagay or yung isang sitwasyon, lahat yan mag-aalay ng kusa. Yung alam yung sobrang smooth lang ng flow. Sobrang smooth lang ng flow ng pag-a-apply nyo, natanggap kayo kaagad. Yun yung tinatawag ko na pag pinag-pray nyo siya at yun yung binigay ni Lord, yun yung nilalaan ni Lord para sa inyo, tawag dito. Sobrang smooth lang ng process. And, syempre guys, tawag dito, wala kayo masyadong magiging problema. Alam nyo, nag-a-align lahat ng mga sitwasyon, ng pagkuha nyo ng requirements, di kayo mahirapan or ganun. So, always pray pa rin lahat kung ito ba, Lord, ay para sa akin. Ibibigay nyo ba to sa akin? Sige po, yan. Parang ganon, give me a sign or kahit hindi na sign. Basta, always pray to God kung ano man yung ginagawa nyo and kung ano man yung gusto nyo maging trabaho, kung saan man kayo nag-a-apply, always pray to God kasi prayer works, guys. Lalo na kung gusto mo yung trabaho na yon. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, push mo lang yan.
Apply ka lang ng apply, pasasan, ba't mararating mo din yan. Tinatanong nyo ako ha, lagi kasi tinatanong sa akin sa comment box kung ano mas maganda, Taiwan or Hungary. Alam nyo guys, para sa akin, Hungary. Hungary talaga. Kasi nasa part na kayo ng Europe. And alam nyo naman dito sa Europe guys, sobrang hirap makapasok. Lalo na, alam yan ng mga tao na nag-a-apply pa Poland. Kasi sila nga gumagastos pa sila ng sobrang laking placement fee and yung mga processing fee para lang makapunta dito. Sobrang hirap makapasok ng Europe. Unlike kasi sa Taiwan. Sa Taiwan kasi ngayon guys, kaya lang siya humirap pumasok kasi nung panahon ko, hindi pa ganun kahirap yung mga requirements. Ngayon kasi sa Taiwan, sobrang critical at sobrang dami ng requirements na hinihingi ng Taiwan Embassy ng Taiwan, kaya mahirap makapasok. Pero pag once naman na kompleto mo yan, nakapasa ka sa lahat, smooth lang yan, makakalis ka pa Taiwan. Unlike dito kasi, pag nandito ka na sa part ng Europe, nasa Hungary ka na, which is part of Europe, pwede ka lumipat ng ibang bansa dito na pwede ka ma-permanent resident, ganon. Kung gusto mo, nagpaplano kang kunin yung pamilya mo balang araw. Which is maganda kasi magiging dual citizen ka. Citizen ka ng Pilipinas and citizen ka dito sa Europe. Yun kasi ini-aim ko. Kaya, para sa akin, mas maganda yung Hungary kung ako'y tatanungin nyo. And pagdating naman din sa cost of living, mababa din naman siya kumpara naman sa Taiwan. Kasi sa Taiwan, guys, kaya ako nasabing mataas yung cost of living. Lahat kasi doon binabayaran. So, lahat kinakaltas. Ultimo yung aircon fee, lahat. Alam yan ng mga taga-Taiwan na OFW. Unlike dito sa amin, libre kami lahat. So, yung sahod namin, malinis namin siyang mahawakan, buo namin siyang mahawakan. Nasa sa amin na lang yung kung paano namin siya itatabi or iipunin. So, yun lang naman guys, yung aking vlog for today. So, dito ko na lang po tatapusin yung vlog na to. And again, please do subscribe to my YouTube channel and see you again on my next vlog. Bye! Happy Halloween!